ko, ROG. Thank you. Yon, iba na paksa natin. May kaligtasan pa rin ba sa mga taong walang kinaaniban na relihiyon o sekta? Yan, Lupin. Anong bro? Anong topic? May kaligtasan pa rin ba sa mga taong walang kinaaniban na relihiyon o sekta? Sige. Ayan, maraming salamat bro. Akin na ba bro? Sa'yo na kuya. Sige, kung may kaligtasan daw ba? No? Well, ang gagamitin lang naman natin dito ay yung ginamit ni Apostol Pablo, no? Na sabi niya, ngunit sa mga taong hindi nakakakilala sa Diyos, ay hahatulan sila ayon sa kanilang nakasulat sa kanilang puso. No? So, parang sakop pa rin siya, no? Ng tipan ni Kristo. Kasi ang tipan ni Kristo ay sa puso pa rin siya eh. So, so yung mga tao na yon ay hahatulan according sa kanilang logic. No, I will go. I will go. هذا ميدم كلام هذا فوق ميدم أمينة غرفة فوق شباك كله كلين هذا طويل You go. No problem. I'll go. كم هذا أنا هوس أنت كلين كذا Ana ro, madam. Alin? Sa arbaa. اثنين نفر يبغى Akalas kali bukra. بكرة Okay. بكرة ولا بالليل Bilil. واحد نفر كذا رقم موية Eh, واحد نفر كذا كلين kalas. Okay. في هذا طويل فيه Telepon. Okay, bro. Yun nga, yung sa kumbaga according sa kanilang logic, no? Hahatulan sila. Kung ano yung kanilang pagkilala sa mabuti, doon sila hahatulan. At kung so mayroon pa rin chance, no? Hindi naman sinasabi na wala talaga silang kaligtasan. No? So, yun na naman ang paniniwala ko. Based on sinabi ni Apostol Pablo, no? So alam naman natin na ang sinasalita ni Apostol Pablo na isusulat niya ay may kinasihan din naman ng Espiritu Santo. So yan ay hindi ako kumuha ng sarili kong opinion, kundi yan naman ay galing kay Apostol Pablo. So kung tatanungin, may kaligtasan ba ang mga walang relihiyon? Yes, siguro. Basta ang sabi lang naman ni Apostol Pablo, hahatulan sila. No? Ayon sa kanilang puso. Okay? Yung sa logic yan eh. Yung pagkilala nila. Nako, panalo na kami viewerista, hindi ka kasi sumama eh. I-skip mo muna ako bro kasi skip muna. Thank you. Skip muna. Ay, sige po. Bali, ang topic ay may kaligtasan pa rin ba sa mga taong walang kinakaaniban sa relihiyon o sekta? Okay, dapat kasi ang talagang purpose sana ng relihiyon o mga sekta ay sila ang magtuturo ng mga aral ng Diyos. Doon ka matututo, doon yun sila yung sa kung mabasa sa Roma 3:1, anong kahigitan ng mga Hudyo? Di ba yung Hudyo, mayroon silang sariling may sarili silang relihiyon, may Judaism sila, may mga iba-iba silang paniniwala. Pero ang sabi sa Roma 3:1, ano nga ang kahigitan ng Hudyo? O anong mapapakinabang sa Biblia, sa pagtutuli sa Roma 3:2?
marami sa anumang paraan. Ang una sa lahat ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Ayun mga sana dapat kung sana isa Hudyo pinagkatiwala sa aral ng Diyos, dapat sana ituturo nila 'yon. Ganun 'yun. Ano importance ng merong kang sinasalihan sana. Pero may mga bagay na 'di ba sabi nga kanina sa isang taong bago, kapayapaan 'yun eh. May kapayapaan. Kasi kung ang isang taong bago, yung kunyari yung Roma, isang taong bago, isang religion sect lang, edi parang wala na rin kapayapaan. Pero sige, kung stick tayo sa topic, yung kung may kaligtasan ba, kung babasahin lang natin yung Roma 2, saan ba to? Roma 2:12, ay, umpisa na sa Gs. Ay, sa 11 na. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Roma 2:10. Sapagkat ang lahat na nagkasala ng walang kautusan, mapapahamak din naman ng walang kautusan. At ang lahat na nagkasala sa ilalim ng kautusan, ay sa kautusan din sila hahatulan. 13, Roma 2:13. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa kaharapan ng Diyos, kundi ang nagsasatalima sa kautusan ay hariing mga ganap. Ay sabihin natin, di ba, yung pinagkatiwala sa yung aral ng Diyos, napakinggan mo, dapat susundin mo yun. Kasi dapat tatalimahin mo yung kautosan. Pero may sinabi si Pablo sa 12, sapagkat lahat nagkakasala ng walang kautosan, mapapahamak din naman ng walang kautosan. Sa 14, sapagkat kung ang mga hintil na walang kautosan sa katutubo, hindi nila alam ang mga bagay ng mga nasa Hudyo, nagsisigawa naman ng mga bagay ng kautosan ang mga ito, na walang kautosan ay siyang kautosan sa kanilang sarili. O sige, basahin nyo na Roma 2:10 hanggang pababa. Ayan, no? Katoliko na naman. Ba't nag-e-echo? Yan. Nag-e-echo view. Nangyari. Record yate. Wala naman echo sa akin, okay lang. Nag-e-echo sa akin? Wala naman echo sa akin, okay lang. Yan, no? Oh, nag-e-echo talaga. Paano na? Pa-next na lang. Nag-e-echo talaga. Pag hindi na nag-e-echo. Yo, check mic. Echo pa din ba? Nag-e-echo eh. Echo pa din. Baba ka muna kuya ate, baka nag-delay ko yung ano mo.
Ayun. Yung patungkol dun sa kaligtasan na kumbaga walang relihiyon, yun sa hindi nakakapakarinig ng salita ng Diyos. Kasi sabi ng Panginoong Jesucristo, diringgin ng aking mga tupa ang aking tinig. Ibig sabihin, may mariringgan ka ng tinig ni Panginoong Jesucristo at magiging tupa ka niya kung pakikinggan mo yun. O kumbaga susundin mo yun. Pero kung halimbawa nasa Korea ka, merong ilalagay sa kanilang North Korea, merong ilalagay na bata sa kanilang mga puso na iyon ang susundin. Kumbaga, yung walang kautusan nahahatulan sa walang kautusan. Kaya may kaligtasan doon sa mga batas na ilalagay ng Diyos sa kanilang mga puso. Pero doon sa mga nakarinig na ng katotohanan, tapos itinatanggi pa nila na kumbaga nilalabanan pa nila, wala kahit magrelihiyon sila, wala silang kaligtasan doon. Kailangan tama yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa kanya. Dapat sabi ng Panginoong Jesucristo, ang sino mang pumasok sa akin maliligtas. Yung sa akin na yun, iglesia yun, katawan niya yun pakikipag-isa sa kanya yun. Kaya importante yung pagre-relihiyon. At patungkol sa tinig naman ng Panginoong Jesucristo, ito ako, humihingi lang ako sa inyo ng paumanhin kasi ang pagkapatungkol kay Kristo ko talaga, hindi talaga mayaalis na aral talaga ng Panginoong Jesucristo ang magiging pangunahin nating paksa. At ang isa sa pinakamahalagang aral ng Panginoong Jesucristo na ikapagtatamo ng tao sa buhay na walang hanggan, yung tunay na pagkakilala sa Diyos at tunay na pagkakilala kay Kristo. Kaya nga, nasa tamang relihiyon yung kaligtasan, hindi sa basta relihiyon. Nasa tamang relihiyon. Kagaya ng pagtuturo nga ng Panginoong Jesucristo, ibabalik ko lang ulit yung 1:17:3. Kapag kasi itinanggi natin yung katotohanan doon sa ikapagtatamo natin ang buhay na walang hanggan, na ang sabi ng Panginoong Jesucristo, na ikaw ang makilala nila na iisang Diyos na tunay, at ako na iyong sinugo. Kung Trinity yan at Diyos si Kristo, sana ang sabi niya na makilala tayo na iisang Diyos na tunay at ako't persona mo. Okay, thank you, host. Ayan, sabi na. Ulitin natin, ganun din yung niyan Related naman yan, pati sa sinasabi niya na. Siyempre, number 1 yan, sekta, religion. May mga sekta na kasi noon pa, sabi niya, pasimuno, pagkat natagpuan namin na ang taong ito ay manliligalig. Ginugulo niya ang mga Hudyo saan man makarating at pasimuno ng sekta ng mga Nazareno. Yan, makikita mo kahit sa Bible, meron na mga sekta-sekta yan Okay. Siyempre, meron ding relihiyon. At tapos mamaya, kung yung mga nasa sekta nga, tagilid, how much more yung wala sa sekta? At saka sa relihiyon, sabi niya, matagal na nilang alam at sila na ang makapagpapatotoo kung kanilang iibigin na namuhay ako bilang kaanib ng pinakamahigpit na sekta ng aming relihiyon. Yan. Yung relihiyon pala ng mga Hudyo, merong iba't ibang mga sekta. At the same time, merong pinakamahigpit na sekta. Yan. Kung sila na nga mismo pinanggalingan ng pananampalatayang Kristiyano, ganyan pa, how much more yung wala sa sekta. Di ba? Ang sekta ng mga Pariseo. Kaya ang panalangin ni San Pablo, yan, ang matindi ang aking kalungkutan at hindi mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan
ano pat mamatamisin ko ang ako'y sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa kanila. Yan. Diba? Kasi mismo yung mga kababayan niya, pinapanalangin nga na sabi niya, mga kapatid, ang marubdob kong nais at dalangin sa Diyos ay maligtas sila. Pag sinabi niya yon doon sa mga may sekta na sila ay maligtas, obviously, lalo na yung walang reliyon at walang sekta. Ito kasi, mga Hudyo na nga namumroblema pa O, tingnan naman natin yung mga Kristiyano. Tingnan natin Sabi niya rito pa rin, sa 24. Dito naman, labanan na talaga to ng Kristiyano. Either kay Kristo ka o antikristo ka. Tinatanggap ko po na ang pagsamba ko sa Diyos ng aming mga ninuno ay ayon sa daan na ipinalalagay nilang isang maling sekta. Salamat. Ayan, nag-echo pa din ba? Sana hindi na. Ayan, so sagutin muna natin yung tanong, may kaligtasan pa rin ba sa mga taong walang kinaaniban? Yan, wala na naman. Walang kinaaniban o sekta. Sa pananaw ng Katoliko, yes. No? Hindi naman kami gahaman. No? Hindi kami gahaman. Kaya may kaligtasan pa rin para sa amin yung mga walang kinaaniban. Kasi may pag-asa pa silang umanib sa tama. Pero yung mga itinanggi at itinakwil yung tama, yun sigurado walang kaligtasan. Sino nga ba yun? Tulad ni Felix Manalo, isang dating Katoliko, nasa tama na, umalis pa. Diba? Yun sigurado walang kaligtasan. Ano nga ba ang itinuturo ng isang Felix Manalo? Basahin natin talata. May talata tayo dito. Kaya lang Ito, 2 Korinto 11:14 hanggang 15. At hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nag-aanyong anghel ng kaliwanagan. Binabanggit dito si Satanas na nanloloko at nagpapanggap na anghel ng kaliwanagan. Yan ay pag-uugali ng isang bulaang propeta na natupad kay Felix Manalo. Bakit siya? Sino bang gumagamit ng salitang ministro? Kaya't hindi malaking bagay kung ang kanyang mga mga ministro man ay mag-anyong mga ministro ng katwiran. Kanino nga ba ang salitang ministro? Meron ba sa Katoliko salitang ministro? Wala. Sino bang gumagamit ng salitang ministro? INC. Di ba? Mga mag-aanyong nasa katwiran na ang wakas ay ayon sa kanilang mga gawa. Sino nga ba ang paladesisyon kapag hindi ka raw nanampalataya kay Felix Manalo, wala ka raw kaligtasan? Ano ba tinutukoy na ang wakas ay ayon sa kanilang mga gawa? Sino bang gumawa niyan? Wala naman mababasa sa Biblia na kailangan mo manampalataya kay Felix Manalo. Wala ring mababasa sa Biblia na tanging INC lamang ang maliligtas, yung tinatag ni Felix Manalo. Ayan yung mga patunay na walang kaligtasan ang mga itinakwil ang tamang aral. Tama naman si taga Kalos. Nasa tamang aral na, di pa tinatanggap, di ba? Tinakwil pa. Gumawa pa ng sariling simbahan tapos sinasabi si Kristo daw nagtayo. Pero kay Felix Manalo naman nakarehistro. Kakatawa. Ayun, maliraw yung, nasa tama na raw si kapatid na Felix Manalo nung nasa Katoliko, inalisan pa. Mukhang malabo yata mapatunayan. Magantay ka ng live show, magantay ka. Malabo yata mapatunayan yun ni Johan. Napatunayan na taga Carlos.
natama si Napatunayan na, napatunayan. Manalo nung nasa Katoliko. Oh, ano tawag sa inyo? Ano tawag kay Felix Manalo? Ministro, tama? Ministro Wala tawag sa pong kanya. matunayan. Ministro, nasa Biblia naman talaga, Oh, ministro. ministro. Ayun. Saan ba nakasulat ang ministro? Mga mapagkunwaring nasa katwiran. Mm. Sino yung nasa taas ng salitang ministro? Hindi Si ano yun. Satanas. Hindi. Si Satanas. Si Satanas pala, si Satanas. Sa aral mo makikita yan. Sa aral mo makikita. Yung inalisan ni kapatid na Felix Manalo. Yung inalisan ni kapatid na Felix May Manalo. aral ba ang Biblia na Tunay na Diyos ang maliligtas ka lang? tinuturo, kaya nga kailangan ipilit. May aral ba ang Kailangan Biblia may na maliligtas ka inquisition. lang sa pananampalataya? Kailangan mo manampalataya kay Felix Manalo, may aral ba? Sa isinugo, walang hindi sa aral. Papa, sa sinugo, hindi naman sinugo ang Papa eh. Walang aral na Sinugo, maliligtas wala ka ka kay na Felix mababasa Manalo. na pag sige. nakinig ka sa Papa na magpapa-inquisition, maliligtas ka. Meron bro, meron bro eh. Masusunog ka sa tulos. Oh. Masusunog ka sa tulos pagka Meron daw, meron. Sinasabi mo na yan? May aral Meron sila daw, ng sabi niya. kaya kay Manalo? Oo, may aral sila. Tanungin ko. Taga Carlos, maliligtas ka ba pag hindi ka nanampalataya kay Felix Manalo? Hindi ka maliligtas, sinugo yun eh. Tama bro, may aral no. Ganun. May aral no. Yun? Bukod sa mananamba ng mga tao to, Wala nananampalataya. namang showdown. Mas maganda kung showdown eh. Sabi ko sa inyo, hindi ako nagbibiro eh. Sa talsalan lang eh. Ganun pala. Kasi Pagka tinira ko ayun si wala naman, talsalan lang. Mananampalataya kayo sa Ama, Tsaka si Johan. mananampalataya kayo Mga sa akin. ilang Hindi naman yan, mga sinabing ingay. manampalataya kayo sa mga apostol. Mga ingay lang yan. Oh. Tama, tama. Bigyan mo ako ng oras. Bumili ako yan. Bigyan mo ako ng oras para Ayan. showdown. Umiiyak. Ana, hindi ka maliligtas, taga Carlos. Okay, yan. Thank you. Oh, yan. Showtime. Yan, maganda. Ngayon, ito, patunayan nyo kung tama ang aral ninyo. Kasi ako, ang Iglesia Katolika, ang pinagmula ng lasong aral na si Kristo ay Diyos at saka Trinity. Pati Diyos, Espiritu Santo. Oh, yan ang lasong aral na ipinilit lamang na tanggapin. Noong namatay ang mga apostol, wala na kasing magtatanggol sa kanila, nagsipasok na yung mga lobong maninila, nagsalita ng masasamang aral. Pinatunayan nyo ng palatandaan sa kanila, magtuturo ng aral ng demonyo. Ano yung aral ng demonyo? Ipagbabawal ang pag-aasawa at ipagbabawal ang pagkain ng karne. Kailan nagaganap yun? Kapag ka magpapari at magmamadre, ang isang dalaga at binata, bawal na silang mag-asawa. Kapag ka naman mahal na araw, bawal silang kumain ng karne. Dalawang palatandaan ng aral ng demonyo. Ano yung aral ng demonyo? Sa diablo yun. Hindi magtuturo ng anumang katotohanan kundi kasinungalingan. Ano yung itinuro ng Iglesia Katolika na kasinungalingan? Si Kristo Diyos. Ang Diyos may 3 persona. At ang Espiritu Santo Diyos. Kailan paanong lumaganap yan? Sa loob ng 2,000 taon, nagkaroon ng, kumbaga, mga pagpatay, nagkaroon ng pag-uusig sa loob ng Iglesia ni Kristo. Ang katotohanan, si Kristo na ipapatay din. At ang mga apostol na ipapatay din, yung pa kayang mga alagad na sumusunod sa kanila. Ang aral na yan, lalong lumaganap yan nung nagkaroon ng Inquisition. Kasi kapag hindi ka sumunod sa aral ng Iglesia Katolika, tatawagin kang heretic. Kaya ang heretic, yan ay terminong Katoliko, Iglesia Katolika, na yung heretic, laban sa aral ng Iglesia Katolika. At kapag ka heretic ka, iimbestigahan ka, mai-inquisition ka. At yung inquisition na yan, pag napatunayan na ikaw ay laban sa aral ng Iglesia Katolika, papatayin ka sa torture. Ito, susunugin ka sa tulos. Ganon ang mangyayari sa iyo. Sinong angka ang Iglesia Katolika parang asawa ng Estado. Kung saan siyang bansa naroon,
yun ang asawa niya. Yun ang kapangyarihan niya. Kung ano ang kapangyarihan ng gobyerno, ililitisin ka, tatawagin kang heretic. Pagka napatunayan kang heretiko ka, ipapapatay ka sa estado. Ang estado ang papatay sa iyo. Pero ang nag-akusa sa iyo, Iglesia Katolika. Kaya, yung kapangyarihan niya, Ayan tayo ulit na. So napatunayan natin na talagang sa demonyo ang INC. Bakit kako? Kasi meron silang doktrina na kailangan mong manampalataya kay Felix Manalo para ikaw ay magtamo ng kaligtasan. Biruin nyo, talagang pinagpipilitan ng mga demonyong ito na ipantay ang kanilang demonyong sugo sa Diyos na si Hesukristo. Ganyan po sila kademonyo. Bakit kako? Wala namang aral ang mga apostol. Kailanman wala kang mababasa sa Biblia na sinabi ng mga apostol, kahit sinong apostol, na manampalataya kayo sa akin. Sa akin, walang ganong salita. No, tagakalos. Wala kang mababasa. Wala rin, ang tanging sinabi ng mga apostol ay manampalataya kayo sa aming aral. Sa aral, hindi mismo dun sa tao. Talagang sa demonyo ang aral ng INC. Bakit kako? Dagdagan natin, sino ba ang ina ng mga patotot? Siyempre, yung pangalawang asawa ni Felix Manalo, si Honorata, isang babaeng Seventh-day Adventist na dating kinaaaniban ni Felix Manalo. Buhay pa ang kanyang unang asawa, naglalandian na yung dalawa. Kaya, di nyo ba napapansin? Isang taon lang ang lumipas nang namatay ang unang asawa ni Felix Manalo, nagpakasal agad yung dalawa. Ganon kagahaman sa laman ang isang demonyo na si Felix Manalo at ang kanyang asawa na ina ng mga patotot. Ano nga bang mangyayari sa mga tagasunod ni Felix Manalo at ina ng patotot? Siyempre magiging silang anak ng kapahamakan na unti-unting lumaganap dito sa sanlibutan. Sino yung ama nila? Si Felix Manalo. Sino naman ang ama ni Felix Manalo? Mababasa natin yan sa Juan 8:44 na ang nakalagay ay ang inyong amang Diablo. Yan yung ama ni Felix Manalo. Kaya pilit nilang itinatakwil ang pagka-Diyos ni Kristo. Kahit niya sa Filipos 2:6 ang sabi nila doon, hinubad raw ni Kristo yung kanyang kabanalan. Nakakatawa talaga.
Wala palang paksa. Okay. Pwedeng sagutin ko yung tanong ni Johan kasi ayaw sumagot ni Carlos eh. Okay lang ba? Showdown talaga. Okay. Ayun lang. Welcome po sa INC Reform. Ang tunay na bagong iglesia ni Cristo. Ano yan? Ano yan, miss pa? INC Reform. Kasi iba yan, bago na naman yan. Oo, bago yan. Ako yung sasagot sa mga ayaw sumagot na INC, yung umiiwas. Sasagutin ko yung mga tanong nila. Walang pili. Saka unlimited. Kilala na kita, ikaw yung kanina, nasa TR, nagtatanong, si El Shaddai, ikaw El Shaddai, di ba? Hindi, INC na ako. Nabobo sa isang kit eh. Nakasimula lang namin ng Christmas party, saka ng Thanksgiving, saka ng New Year. Bago na kami, bago. Kaya sa mga magtatanong kay Carlos mamaya, o si Johan, o si Way, magtatanong sa akin about sa INC, walang problema. Sasagutin ko lahat. Walang pili, unlimited. Hanggang mapagod kayo magtanong, sasagutin ko. Unang tanong. Bago yung... Unang tanong. Ano yung viewer? Ano kahulugan ng unang tatak sa Revelation? Huwag ganun, di naman, hirap naman ang tanong. Hindi naman common na tanong yun eh. Di ba? Apocalypse naman agad yung tinanong mo eh. Huwag muna tayo dun. Sa mga basic lang tayo. Huling sugo, tinukoy na anghel, yung mga ganun lang. Sige, sila na bahala dyan. Kinig lang ako sa inyo, kuya. Sige. Babaguhin na natin yung 25 na doktrina nila. I-reform natin yun. Aayusin natin kasi medyo mali yung pagkakagawa eh. Yun lang. Grabe, talagang nangilabot ako kanina, kapatid na way, no? Sa ganong pahayag. Ano bang sabi ng Lucas 16:15 ng sabi? Ang sabi doon, teka, babasahin ko. Kasi nakakatakot yung ganong na kapag na hindi ka pala maliligtas, kapag hindi ka pala sumampalataya sa leader mo. Napakadelikadong yan. So, ngayon mga kaibigan, kung okay lang mo sa 28 million viewers, pwede bang magtanong sa inyong lahat? Sino ang tinutukoy doon sa 2 Korinto 11:13 hanggang 15? Kung alam niyo po ang sagot mga kaibigan, paki-comment lamang. Yon. Sa bagay, hindi na tayo magtataka dahil ipinapaunan ng ating Panginoong Hesukristo nang sabi ng Mateo 24:24, sapagkat maraming magsipalitaw ng mga bulaang Kristo, no? At ililigaw ang marami. Sabi naman doon sa 5, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Talagang marami talagang gumagamit sa pangalan ni Kristo ngayon sa panahon natin. Ipinapauna na yan ng ating Panginoon si Kristo, mga